talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon ng lubos-lubusan, no? Everybody knows me, mga kabataan, okay? So, pero ulitin ko, ako po si Ate Lorna, si Auntie Lorna, or what, ang tawag ko sa akin, si Mamita Lorna. So, isa ako sa elders ng church and at the same time, head of the ministry for a long time. Mula nung nag-umpisa ang FCC, ayan, pumuti na ang buhok ko and nandito pa rin ako sa ministry. And I thank God for that. Okay, so, mula sa pool, mula maliit ako, pasadahan ko lang, di mahaba ito, no? Yung kalaban natin, or Satan, or the devil, wanted to kill me or what, kung anong gusto niyang, palagi niyang inaano yung, nagbibigay siya ng hadlang. Mula maliit ako, high school, college, nahulog ako sa tubo, pagbaha, nahulog ako. Sa dagat, nung nasa Oman ako, nahulog din ako sa dagat. Tapos Saudi accident, and the most, is yung sa Saudi Arabia. Wherein yung buto ko nga, alam ni Sister Vian, almost of my ribs has been broken, my nose. So akala ko matataasan na yung ilong ko. During the operation, sabi ng doktor sa akin, wow, Sister Lorna, pwede ko nang taasan yung ilong mo. Sabi na Alex, no. Kasi ganyan siya nakilala ko. So, and it's proud siya sa ilong ko, kaya hindi ako naiya sa ilong ko. So, praise God, no? Kahit yung mga doctors sa Abu Dhabi, nagulat sila because after 3 days, yung buto ng ugat ko, ng ilong ko, yung clavicle ko na nagpakli din ito, and my ribs, after 3 days, nagtikit. So, palakpakan naman natin ang Panginoon. So, ang hindi lang na-recover is yung buto ng mata ko. So, yun yung inoperahan. Pero, hindi nyo nakikita na naoperahan ng mata ko. May bakal na ako sa mata. Yan, may titanium ako dyan sa mata ko. I don't know if everybody knows about it. Okay? So ngayon, lately, so patuloy na nagpapasalamat ako sa Panginoon sa paggamit niya sa akin, no? At this age, 50 years old, 69 na po ako. So at this age, patuloy na nagpapagamit ako at ginagamit ako ng Panginoon. Pero as we go on, na talagang ginagamit tayo ng Panginoon, ang kalaban nandyan po. Nandyan palagi to distract us. Pero patuloy pa rin na ako ay nagpapagamit sa ating Panginoon. Okay po. So, lately, last week, no? So, palagi akong ina-atake pagdating sa health. And at the same time, siguro this is a test of my faith. Pero, yun nga, I still trust God, no? And alam ko ng ating Panginoon, kahit dumadaan tayo sa pagsubok, lahat naman tayo dumadaan ng pagsubok, di ba? Iba-ibang degree lang. Kung sa health lang, ay talagang, yun nga, yung last nga, accident ko, ay talagang, I just trust God. And ngayon, may pinagdadaanan ulit ako sa health ko, pero hindi halata, di ba? Knowing that God is a powerful God, at alam ko that He will never leave me nor forsake me. So kung paano niya ako iningatan noong mga panahon na yon na pinagdaanan ko, alam ko na iingatan din niya ako ngayon. Amen. Okay? So, ang prayer ko lang sa Panginoon, I always ask God to teach me to pray, no? Tulungan niya akong magdasal with confidence, no? With confidence and boldness, knowing na ang ating Panginoon is He has the full power. Siya yung makapangyarihan sa lahat, no? Nasa Kanya ang buong kapangyarihan at yung otoridad. So I just trust God, knowing Him that He has all the power to heal me. Dahil alam naman natin na ang Diyos ay siya ang great healer and our best doctor. So, hindi halata, di ba? So, kasi ang Diyos ay nasa atin. Okay po. So, magsilbing aral din sa atin na kahit anong pinagdadaanan natin, just continue to serve God and just continue na magtiwala sa ating Panginoon. Amen. Huwag ang higat dyan